This video is going to be another stock chart analysis and ito yung 10 stocks na i-review natin for today. So as usual, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So andito na tayo sa chart ng PSEI. So the last stock chart analysis video that I did, so ito pa yung candle na meron, no, yung July 4 na Friday. So ginawa ko kasi siya nung Sunday. So wala pa itong 3 recent candles. So I was expecting na yung PSEI was either magkokonso or going lower because syempre negative sentiment ulit pagdating dun sa tariffs. But fortunately, according to President Trump, binigyan niya ng extension yung supposedly July 9 na deadline, no, para sa mga countries, para sa mga trade talks. So ang nangyari, ginawa niyang August 1. So nilipat na sa date na yon yung announcement ng mga tariffs or deadlines for the countries to negotiate and make deals. Pero sinasabi niya na no extensions na. So final na yung August 1. So of course, the market took that earlier as a good sign. So we can see na nag-resist nung July 3, no, dito sa kanyang range sa 6473 na level. But earlier nag-breakout na siya. And maraming mga stocks, lalo na yung mga blues and big caps, no, maganda yung mga naging galaw nila. So ibig sabihin, kung August 1 yung trade deadline, so of course lamang tayo ng isang araw sa US. So that means August 2. But still, we're going to put August 1 dito sa chart ng vertical line, no, para alam natin na kinabukasan, andun na yung announcement. So, August 1 pa lang may preparations na dyan. So, lalagyan ko lang to ng text. US tariff deadline. August 1 to 2. So, ibig sabihin, meron tayong halos 3 weeks, no? Or nearly 4 weeks para makita, no, kung ano yung magiging galaw ng PSEI. Kung during this period ba, kayang makipag-negotiate ng gobyerno natin, no, for better deals. So, I guess magiging crucial nga talaga, no, yung SONA sa end of the month. Kasi most likely, ma-announce doon kung ano yung mga naging talks or developments sa negotiation. So, assuming na maging okay yon, then I'm expecting na ito yung sunod na itetest na resistance ng PSEI, yung 6591 level. And still, kung negative news man, then most likely, babalik lang din ulit tayo sa range. And worst case scenario, abutin niya yung bottom part ng range, no? So, bumalik tayo sa 62 na levels. Kasi if titingnan natin yung galaw niya before, itong August 4 to August 7, we can see that it's a drop of around 4 to 5%, no? So, ibig sabihin, assume lang natin na ganun din yung mangyaring drop. So, from here, kung andito lang yung levels niya, if it drops by 5%, 4 to 5%, then pwede palang mag-breakdown pa actually sa base na yon, or pwedeng mag-hold na to ng malakas talaga. So, crucial pala talaga na matest niya itong resistance sa 6591 levels. Kasi pag nag-stay dito yung price and let's say nag-drop pa ng 5%, then ayun lang, no, babalik siya sa loob ng range and possibly mag-support na rin yung MA100. So, punta tayo sa unang chart na re-review natin. So, that's SecB. So, Security Bank. For the whole year, so 1Q, 2Q, or first half, talagang downtrend yung stock, no? So, kitang-kita naman natin sa trend line, pababa talaga. And never siyang nagkaroon ng magandang rally na nalagpasan niya yung MA50 or MA100, no? So, recently lang nangyari, this past few days lang. So, ang bilis lang actually nung reversal niya, no? Walang nangyaring consolidation. So, pagka-breakout niya nung June 27 sa MA20 and MA50, slight pullback lang tapos dire-diretso na. So, sa ngayon, the range of SecB is this price. So, 3 times nang nagre-resist, no? Yung price na 76.50. So, naging double top. So, ito yung price area to break para mapatuloy niya yung trend niya. The next resistance after that is 79.85 na. So, itong price area na to. So, assuming na patuloy lang yung trend ng market na nagra-rally. So, I see this stock testing its resistance within this week or probably next week. And if negative sentiment happens, then pwedeng bumalik tayo sa ilalim ng range, no? Or mag-conso lang siya ng matagal kung walang mangyari. So, but definitely, no? Based sa itsura niya, it looks like nakapag-reverse na nga talaga yung stock. Pero mas crucial na malagpasan niya tong 79.85 tapos hindi na siya mag-close below 80 para ma-confirm na talaga natin yung trend. So, next up, AUB. So, AUB, meron agad tayong 52-week high na resistance and it's a double top. 79.85 yung main resistance actually. Tapos, around June 10, nag-try siyang mag-breakout pero nag-fail, no? Fake out yung nangyari. After niya mag-breakout, nag-close below tapos nagkaroon ng bentahan. And then,
then nag-consolidation eventually. So 79.85 yung kailangan niyang i-breakout na price para mag-move higher yung stock. But in the short term, this is the range of AUB. So medyo malaki gawa ng breakout niya na to and yung sell down ng June 10 and 11. But definitely, the trend is intact. So it's uptrending sa long term and medium term, and kakagaling pa lang niya sa short term consolidation, and somehow nagrarally yung stock but medyo mababa yung volume. So I think if wala masyadong positive sentiment na lumabas for AUB, hindi ko nakikitang magbe-breakout to soon because may pending siya na dividend, no? So this was announced last month, June 9, and ang ex-date nito is July 24. And sabi dito, stock dividends na 100% yon. So basically, a stock dividends are dividends na binibigay ng company instead of cash, di ba? Kasi masyado tayong sanay sa dividends na cash yung binibigay, na for every share you have, meron kang certain amount na matatanggap. So pagdating kasi dito sa stock dividends, it says na 100% yung stock dividends. So ibig sabihin, kung ilan yung shares na hawak mo sa AUB, yun yung ibibigay nila sa yung dividends, no? In a way, bonus. So basically, kung meron kang 1,000 shares, then that's additional 1,000 shares. So what will happen here is that wala namang magbabago sa market cap ng company na to. So at current market cap, no, yung AUB is around 50 billion yung kanyang market cap. So what will happen is once the stock divs are issued, since 100% to, ang mangyayari is mabibigyan yung mga shareholders ng 100% tapos yung price is mag-half because the price adjustment is naka-proportion, no, depende sa percentage ng stock divs. So since yung stock dividends is 100, so of course yung price is mag-half. So assume lang natin na price will go sa 74 kunwari, no, before this stock dividends. So that means price will be adjusted to 37. So baka magulat kayo na biglang magbabago yung price ng AUB, no. Walang bentahan na nangyari. It's just that nag-adjust yung price kasi nga dumagdag yung dividends, no. So ang beneficial lang siguro dito sa stock dividends is that wala kang babayaran na tax unless you sell those shares, 'di ba? Kasi pag cash dividends, 'di ba, may withholding tax kang natatanggap. So when the cash dividends are given, binabawasan pa ng tax. So sa stock dividends, walang cash na makukuha pero dumadami yung shares mo. And wala kang kailangan bayaran na tax doon unless of course you sell for capital appreciation. So ang benefit nun in the future kapag cash divs na yung ibibigay nila, then mas marami kang shares. So mas marami kang cash dividends na makukuha. So sa AUB, those are the things na dapat abangan, no? Yung ex-date sa July 24. And of course, if maging masama yung sentiment, then it's possible na bumalik siya ulit sa low ng range. And then nakaabang na dun yung MA50 and MA100. So ayaw nating mangyaring mag-breakdown yan dyan because the next support medyo malalim na. Ito ng 68, no? And possibly even itong 60 level. Yan na yung mga next support niya. So next up, SMPH. So SMPH, it's actually been consolidating for nearly 7 months. So since start of the year, no, ito na yung range talaga niya. So nagkaroon na pala tayo ng triple bottom sa SMPH and recently nag-rally siya and tumataas. Of course, it's part of the PSEI. So, halos nagagaya niya yung galaw, no? Kapag pataas yung PSEI, tumaas din siya. So, this means significant level na dapat niyang malagpasan is 26.05 because that would mean na pag nag-breakout na siya dyan, so labas na siya sa consolidation and it may also signal the reversal of this stock. And sabi nga natin, pag humina yung market, then expecting to revisit these levels. Kasi ito lang din naman yung major support niya, no? So, sa ngayon, nakaupo siya dito sa mga MAs. Pero kung masama talaga yung mangyari sa market, no, most likely hindi rin mag-hold to at babalik siya sa mga prices na to eventually. So, kung lumakas yung market and makapag-breakout talaga siya dito sa consolidation, then I see this as a possible resistance, no, yung 27.40. And naging resistance yan because meron actually previous support sa 27.75, no. So, if it breaks out from the range, pwede nating masabi na nag-reverse na yung stock. Pero ito yung crucial, dapat malagpasan niya yung 27.76 area or mag-above siya ng 28 para masustain yung trend at masustain yung reversal. So next, EW. So sa EW, the stock has been ranging and it looks like it's ranging sa isang channel, no? So let's plot the channel here. So upward yung channel niya. So ayun nga, sakto. Nagkaroon na pala siya ng double top sa trend line niya, sa channel niya, and nagkaroon na rin ng double bottom. So ibig sabihin, if this trend continues, kung upward pa rin yung momentum ng EW, then
then it may experience resistance around this line. But of course, since meron na tayong resistance dito sa 1132 area, so pwede nating i-expect na dito siya makahanap ng resistance din, no? Minor resistance. So it really depends on sentiment. Kasi kung magkakaroon tayo ng magandang sentiment, whether that's overall market conditions or specifically sa EW, no, kung may malabas silang magandang catalyst, then you'd expect na makaka-breakout siya dito, and ang sunod niyang itetest na resistance is yung upward channel niya. It's even possible na i-revisit pa niya ulit yung bottom part ng channel niya for additional support, no? Saka siya magbabounce upwards para i-test itong current swing high sa 1132 area before siya mag-move higher para i-test yung resistance ng upward channel. Pero tingin tayo sa kaliwa kung meron pang resistance pod sa upward channel na to. So ayun, meron tayong multi-year high resistance. So 11.96 na price area. And after that, not very obvious lang pero 12.50. So merong minor resistance dito, and again dito sa 13.64 na price area. So kung titingnan natin, this means kung makapag-breakout man siya dito sa recent swing high niya, then most likely makakahanap siya ng resistance somewhere around 11.95, no? So pwedeng dito siya magkaroon ng confluence ng resistance, yung upward channel sa 11.95, tapos pwede pang magkaroon ng resistance sa 12.50 kasabay nitong price na to. So ibig sabihin dapat palang abangan na resistance talaga dito is yung 11.95 or 12 kasi yun yung multi-year high resistance niya. So that's nearly a 5-year resistance kasi nung 2020 pa. So yun yung dapat abangan sa EW. So next up, PNB. So sa PNB, mukhang double top ulit yung nangyari. So ang daming stocks na nagdo-double top yung resistance ngayon. So ito kasi yung 52-week high niya sa 55, and nag-try siyang mag-breakout nung July 2 kaso napigilan. So ngayon, nag-hover lang slightly above ng resistance before yung prices ngayon. So nasa 55.15, pero hindi pa niya nalalagpasan ulit yung 55.45. So i-upgrade na natin yung range at ito na yung gagawin natin, yung 55.45. So if lumakas yung PNB and magkaroon pa ng further positive sentiment kung madala siya ng market, then tingnan natin kung ano yung next na possible resistances pa niya pag nag-breakout siya sa 52-week high. So tingin tayo sa left. So possible is 57.35. So itong resistance na to. And then next is 61, and then 62.65. So matatagal niya ng resistance to, no? Around 5 to 6 years ago pa. So pag nag-breakout siya dyan with good volume and maganda yung follow through, so ito yung 3 levels na kailangan nating abangan. So most likely dito siya ulit makaka-encounter ng selling pressure. But PNB looks good. Nagbe-breakdown siya sa MA20 pero na-hold lang niya din eventually. So short-term uptrend, medium-term uptrend, and then long-term uptrend. So pag humina, expect na magiging source ng support yung MA20 and MA50 most definitely kasi ginawa niya before. Pag hindi nag-hold yan, magbe-breakdown sa range, then the next support is 47.60. And the next support after that, ito na, yung 42. Pero I don't see it going sa level na to unless sobrang lakas talaga ng selling pressure. Siguro that would happen if sobrang negative ng sentiment. Pero mukhang ito lang yung aabutin niyang support kung regular selling lang yung mangyari. And meron tayong pending dividends pero matagal pa sa September pa, no? So next up, Ali. So Ali, much like SMPH, naka-consolidation lang siya since February. So ito yung create niyang range actually. And recently, dire-diretso yung price rally niya until June 30, nakapag-breakout na siya. And it's creating a new range ngayon. A smaller range compared to the bigger conso na ginawa niya. So ito yung sinasabi ko na kailangan gawin ng SMPH para mag-reverse yung stock. So yung itsura kasi ng SMPH, 'di ba, nagko-consolidate rin siya ng halos ganito, mas malaki lang. So nung nag-breakout na yung Ali, ayan, kita natin na nakalabas na siya sa consolidation, and currently nagko-consolidate na siya above sa range na yun. So sino-sustain niya yung reversal na nangyari. Pero sa ngayon, nahihirapan yung Ali because merong nakaabang na double bottom support dito. So actually it's a previous range ng Ali, no? So nagre-resist siya dito because merong resistance sa 28.55. So I guess ito na yung inaantay lang din ng Ali, no, na magkaroon ng good or positive sentiment sa PSEI. Kasi kung tumuloy-tuloy yung PSEI, then most likely magpa-follow suit yung Ali sa galaw niya, no. So pag nalagpasan niya yung 28.55, then ito na yung next niyang kailangang i-test na resistance, yung 30.55. So dapat mag-close siya above dito, and even better above 30.5 before pa magkaroon ng announcement regarding the tariff
tariffs. Kasi baka mag-cause ng negative catalyst yun, no? So, mas magandang malagpasan niya na tong prices na to habang may momentum pa yung PSEI. Kasi pag hindi pa niya nalagpasan yung prices na yan and nagkaroon na naman ng negative sentiment, then most likely babalik lang din ulit sa range itong stock na to. And that means pwede ulit siyang mag-consolidation ng matagal. So, next up, RCB. So, looking at RCB, the stock is volatile. So, makikita nyo ito yung buong range niya. Pero yung buong range na yon is around 20%. So, volatile yung stock because it's very illiquid. Syempre, it's a mid-cap stock. So, pwede nating makonsider as second liner or near third liner status na. So, you just know na kapag ganito yung itsura ng candles, yung malalaki tapos nagkakaroon ng mga single price trades lang, then that's illiquid. So, the stock has been ranging for nearly 10 or 11 months. So, nagsimula to last year pa, September, no? So, wala masyadong nangyayaring galaw talaga na favorable. So, naglalaro lang talaga siya sa range na to. But still, kung malalagpasan niya itong resistance niya na to, yung high ng range, so actually double top din pala ulit to sa 27.85, then it's a possibility na maka-attract siya ng market players, no? Lalo na sa mga breakout traders or mga nagtitrade ng 52-week high breakouts. So, if that happens, tingnan natin kung ano yung next na resistance. So, meron pala ulit nakaabang agad na resistance dito, another double top sa 28.30. So, ito pala. So, ibig sabihin, pwedeng nag-resist ito nung September kasi inunahan ng selling kasi meron na palang resistance na nakaabang dito. So, it's better pala na ito yung maging basis kung magkakaroon siya ng magandang galaw pag nag-breakout sa 28.50. So, 28.30 to 28.50 na levels. But right now, ayun, consolidating talaga yung galaw niya and you can see naman sa MAs na walang clear na trend yung galaw niya. But right now, it's consolidating much smaller sa loob ng range na yun. So, pag nanghina, no, pag nagkaroon ng negative sentiment, then the prices to revisit are 23.40 na price area and even the low of this range sa 23. Since liquid nga siya, tapos volatile, so possible na magkaroon ng ganitong prices na ma-reach in a span of a few days lang, no? Pag nagkaroon ng bentahan kasi most likely walang sasalo kung wala naman siyang ganun kagandang catalyst. So, madali niyang maabot ng mga prices na to pag nagkaroon ng sell downs. So, next up, MREIT. So, MREIT, very obvious na ang dami niyang resistances. So, itong resistance na to, eto, tapos eto. So, actually, recently nga, nag-breakout siya dun sa consolidation na yon. So, ito kasi yung range niya on a technical perspective. And, nag-breakout nga siya, no? Umabot ng 14.10 yung price and yung resistance is around 14.04 lang. So, I think the reason for that is because makikita nyo ang baba talaga ng volume niya. And, gaya ng lagi kong sinasabi, when it comes to REIT stocks, you don't expect it to make high jumps pag nagkakaroon ng breakout or pag nagkakaroon ng malakas na volume. Kasi mabigat nga siya eh. And most of the participants sa mga stocks na to are investors. So, most traders stay away from these stocks. And hindi ko sinasabing pangit bumili ng REIT stocks, no? It's just that if you're after for larger percent gains, no? If ang focus mo lang capital appreciation, so ito yung mga stocks na hindi tinitrade. Kasi karamihan talaga ng mga pupasok dito, 'di ba? For fundamentals, investing, and dividends. Sa mga usual na mga stocks, no? Na mga second, third liners, kapag ganito kahabang consolidation, no, mag-iisang taon na since September, October pa siya consolidation, pag nagbe-breakout sa ganito, dapat malakas na yung volume niyan eh kasi marami ng market players na pumapasok. Pero dito mababa pa kasi nga most likely investors lang pumapasok. So, I think kung mag-i-increase pa yung volume nito, no, that would signify an increase in buying pressure, tas tumataas siya. Sa kanya pwedeng i-test itong major resistance niya ng last year ng January. So, yung price na yon is around 14.20. So, I think mas crucial na area yun na yun yung malagpasan niya. Kasi ito, mahabang consolidation, no? Pero around last year ng October pa, ito last year ng January. So, lagpas isang taon talaga niyang resistance. So, ito yung mas crucial area na dapat bantayan. So, next up, BNCOM. So, BNCOM, much like RCB, kitang-kita nyo rin yung galaw ng mga candles kasi liquid, no? So, this is smaller compared sa RCB. So, it's a third liner and even possibly a fourth liner. Based sa kanyang market cap, that's around 10 billion. So, maliit nga lang talaga siya compared sa ibang stocks and sa ibang banks. So, price increased around last week of May to first week of June, possibly because of the dividends. So, I think that's the only reason why. 3.60 plus 2.88. So, roughly 6.48, 6.5% yung pwede niyang mabibigay na divs, no? So, possibly, yun yung rason kung ba't tumaas yung stock na yun. Kasi na-announce siya May 27 eh. And
tumaas yung stock simula ng May 30. So, probably ayun yung naging catalyst. And eventually, nung nagkaroon ng X-date at nagkabentahan na, so bumalik lang din ulit siya sa range. So, alam mo na walang masyadong play na nangyari kasi kung merong play, no, kung merong fundamental reason or catalyst kung ba tumaas to, kung nagkaroon ng bentahan ng dividends, dapat in a span of a few days, makabalik agad siya dito sa taas ng range para masustain yung move. Kaso bumalik lang siya ulit sa consolidation. So, mag-iisang buwan na siyang bumalik ulit sa consolidation. So, if we're going to follow the trend na ginagawa niya, then I'm expecting na magko-consolidate lang siya ulit. So, the price to watch is of course ito. Para sa akin, 7.98. Pag nag-move siya ng higher above ng 8, dun ko pa lang siya siguro i-consider na i-trade. Kasi kung bibili ka dito and wala namang ganun kalakas na catalyst, then most likely matitenga yung pera mo and ipit ka sa consolidation. But that's just me speaking sa technical side or trading na perspective, no? If you're an investor, value investor, or you use fundamental analysis, then that's a different story kung papasok mo tong stock na to. Pero on the technical side of things, parang wala pa talaga siyang galaw. Kapag lumabas siya sa consolidation, tapos nag-breakout siya dito sa 8, doon natin pwedeng abangan kung may galaw talaga yung stock. And ultimately, pag nalagpasan niya yung 8.80, ayun yung maganda makita. Kasi yun yung 52-week high niya. So, that's another 52-week high breakout. So, last, BHI. So, hindi ko sure kung anong nangyari dito sa BHI. So, wala pa akong nababasa about any news or hype or kung anong sentiment. So, nakagulat na lang na nag-increase yung volume niya ng ganito kanina. So, I guess, magkakaroon ng rumor or ng hype kasi fourth liner or basura stock to and biglang nag-increase yung volume niya ng ganito. So, kung mapapansin nyo na for the longest time, simula ng 2025, pababa lang yung stock tapos ngayon lang siya nag-increase ng volume ng ganito. Parang nag-times 10 kumpara sa previous volume niya. So, definitely, there's something happening sa stock na to. In a span of 1 to 2 days, no, nalagpasan niya kaagad yung MA20 and MA50 tapos MA100. So, usually kasi, nangyayari naman yung mga ganitong galaw sa mga ibang stocks, no? May consolidation, nagbe-breakout, pero hindi ganito, no, na isang single move na cover niya lahat ng MAs tapos yung resistance na lagpasan niya. Yung madalas na nangyayari dyan, slowly na move parang tataas muna siya dito, tapos magko-consolidate dito, tapos saka siya magbe-breakout. So ito, skinip niya yun. So definitely may nangyayaring galaw sa stock na to and pwede siyang abangan if you're planning to trade this stock. Pero doubt mabantayan nyo to because since basura stock or fourth liner, no, hindi pa nga nag-1 billion yung market cap nito before this breakout. Alam nyo na yan na pag nagkakaroon ng mga mataas na galaw na ganito, most likely magkakaroon niya ng bentahan eventually. So siguro in the coming days, malalaman natin kung ano yung catalyst nito kung bakit siya tumaas. Pero sa ngayon, the resistances to watch is itong price level na to. So yung 0.0650 and then 0.0720. So, itong buong range na to kasi meron tayong previous support sa area na to So, yun yung mga naging base niya before. So, naging swing low niya tapos saka tumaas yung stock. So, most likely dito siya ulit magkakaroon ng resistance. And of course, pag patay na yung news or kung wala namang hype na nilabas at nagkabentahan na din, most likely babalik lang din ulit dito sa range na to. Gaya ng nangyayari sa mga ibang usual stocks na all of a sudden pinipitek tapos bumababa. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video for today. So, I'll link dito sa screen yung mga previous videos, previous stock chart analysis. If you haven't watched those videos, pwede nyong balikan yon. And kung meron pa kayong ibang stocks na hindi nasama dito sa stock chart analysis, you can just comment down below tapos review natin yan sa susunod na video. So, once again, thank you for watching.